Masarap magbiyahe kapag dire-diretso ang pagmamaneho. Kaya pagpihit ng susi, silipin muna ang gas kung sapat para iwas abala at tuloy-tuloy ang takbo. Ngayong araw kasama pa rin natin si Sir Glenn, Potensyano Maniques para ituro sa atin ang ikapitong letter sa Blow Bagets, ang G for gas. Sir Glenn, salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Anytime, Sir Bry. Opo, bago tayo dumako sir sa iba't ibang problema sa gasolina, ano bang iba't ibang klase muna po ng gasolina? Actually, there are gas, meron din diesel. When it comes sa gas, meron tayo tinatawag na regular. Ito yung octane 87. Meron din mid-grade. Ito yung from 88 to 90. And then yung premium, from 91 to 97. Usually, pagka nagpapagas ka, ang tanong sa'yo dyan ano ba? Regular lang ba? Or unleaded or premium? Yung unleaded natin, it falls under dun sa premium na rin. Sir Glenn, pwede po ba kahit anong gas ang gamitin natin sa sasakyan? Hindi. Kasi may iba't ibang klase o iba't ibang purpose yung kada grade ng gasolina. Usually kasi, katulad ng regular, ito yung the usual na ginagamit sa mga regular na mga sasakyan na hindi naman kailangan ng high octane. And then meron din mid-grade. Ito naman yung sa mga kotse na rin-recommend usually ng mga manufacturers. Ito yung mga ginagamit sa mga high performance o yung mga turbocharged engine. Yung premium naman, ito yung mga ginagamit usually sa mga sports cars na, sa mga racing na, or even other luxury cars. Dahil ang high compression engine siya, pero ang cons naman nito, mas mahal ito. Compare mo dun sa dalawa, regular at saka dun sa mid-grade. Sir Glenn, ano po naman yung tinatawag na unleaded gas? Ito yung gas na wala siyang lead. Pero meron siyang advantage, meron siyang disadvantage. Ang advantage kasi ng lead is safer siya sa environment. Okay? Ang disadvantage naman niya sa engine. Ang mga standard, mapapansin mo, mas oil-based siya. Kaysa sa mga unleaded, na oil-based siya pero hindi masyado. Kasi nga tinanggal na yung lead niya. Yung lead kasi it also protects our engine during combustion. Pero pag unleaded naman, mababawasan ang knocking at it also improve yung efficiency ng ating engine. Ano naman po mangyayari kung yung regular na gasolina ang gagamitin natin sa mga high-performance cars? Okay. Magagamit natin yung kasasakyan, kaso it is not recommended dahil it can cause knocking. Usually kasi high-performance cars, it requires higher octane. Actually, ganun din yan Pagka yung sasakyan mo naman, hindi naman required na higher octane, and then masyadong mataas yung octane, especially yung mga mataas na ang octane, naglalagay pa ng octane booster, ang nangyayari dyan, may fuel knocking. So, ang fuel knock can occur pag mababa ang octane mo at saka pagka mataas. So, kung ano yung recommended ni manufacturer, dapat doon tayo lagi. At the same time, pwedeng tumaas ang fuel consumption mo. Pwede rin naman, nag-high octane ka, akala mo, baka mas titipid ako. Ginawa mo, naglagay ka pa ng octane booster, wala nang effect yun Yung 97 kasi, enough na siya. If you want efficiency, it should be 10 parts gasoline and 1 part air. Okay? If you want power, you need 14 parts gasoline. To be exact, is 14.7 parts gasoline and 1 part air. Actually, pagka gumamit ka kasi ng higher octane doon sa recommended doon sa sasakyan mo, unang-unang maapektuhan talaga dyan yung wallet mo. Wallet mo talaga number 1 dyan. And then number 2, yung engine mo naman, in a way, pwedeng magkaroon siya ng additional power, pero hindi siya ganun ka-significant. Unless na lang, if you're going to use from octane 87, nag-97 ka. Yun, ramdam mo yun. Sir, pwede po ba paghaluin ng iba't ibang octane levels na gas? Sir Brad, pwede naman. Pero hindi naman siya makakasira sa kotse natin. Dahil pag nag-mix ka ng 2 different grades, magiging average of the 2 ang gas. Gas rating lang naman niya o octane rating niya. Pero ang hindi mo pwedeng paghaluin is yung gas. Lalagyan mo ng diesel. O yung diesel, lalagyan mo ng gas. Ang gasoline kasi ay highly abrasive siya. So ang tendency niya, masisira ang diesel engine injectors mo. Pag gasolina naman, hindi siya tatakbo. Ang gasoline kasi, meron siyang spark plug. Ang diesel wala. Ang diesel, it relies heavily on the pressure ng engine mo para magkaroon ng combustion. Ang gasoline naman, it relies heavily on the spark. Sir Glenn, ano ba yung dapat i-check o i-prepare bago bumiyahe para mabawasan ng ganyang problema? Okay, number 1 na dyan, siyempre dapat full tank tayo. Pero do not overfill. Okay? At the same time,
yung ating biyahe, meron kasing mga areas na napakalayo ng next gasoline station. Let's make sure na makakarating tayo doon sa next nearest gasoline station. And then, siguraduhin din natin na nakasara mabuti yung ating fuel cap. Kasi pag ito hindi nakasara, syempre pwedeng makontaminate. 1, 2, pwede rin mag-check engine. Minsan yung mga basic dito sa amin nagpupunta, may check engine. Yung pala, maluwag lang yung fuel cap nila. Sir Glenn, ano bang payo nyo para makatipid sa gasolina ang ating mga kamanibela? Okay, para maging efficient yung ating gasolina, number 1, iwasan natin yung matagal na mga idle. Nakagawian natin na start, painitin yung engine. Sa ngayon kasi mga modern day engine, hindi na kailangan painitin yan. Kasi usually in few seconds lang, 3 to 5 seconds, na-lubricate na ng oil yung buong engine mo. Kasi ang gamit na natin ngayon, puro fully synthetic na. Okay, number 2, learn to anticipate. Halimbawa, nakita mo, stoplight na, gagasolina ka pa. Ito ka na sa gasolina. I-cruise mo na lang hanggang sa makarating ka. And then, number 3, iwasan natin yung sudden gas, yung biglang accelerate. No, dapat, smooth and slow tayo. Kung nakita mong pataas na, doon naman magagas ka na, bibuelo ka na. Okay? Pag nakita mo naman pababa na, magbabawas ka naman. Or kailangan ka nang huminto, may tumatawid, merong stoplight, cruise ka na lang, let go of the gas, let your engine na lang mag-brake dahan-dahan. Sir Glenn, meron pa po ba kayong karagdagang tips para sa ating mga kamanibela? Number 1, we should follow recommendation ng ating manufacturer. Kung sinabi nilang 91, let's use 91. Number 2, magpakarga tayo sa Big 5 gasoline station. Yung dati, Big 3, naging Big 4, ngayon Big 5 na. Pero, not all Big 4 o Big 5, dapat tayong magpakarga minsan. Bakit? Iwasan natin yung nagpapakarga sa mga lugar na nagbabaha. Pwede kasing pasukin sila. Pasukin ng tubig o ng baha, fuel tank. Number 3, much better kung magpapakarga tayo sa mga gasoline station na bagong tayo. Kasi syempre, pag luma rin yung gasoline station, pwede na rin na hindi properly maintained o nagkakaroon na rin ng accumulation ng dumi yung fuel na maikakarga sa'yo. And then, isa pang tip is huwag tayo magpapakarga the moment na nakita mo yung truck ng gasolina, yung malaki, yung tanker nila na nagsasalin. Kasi syempre, ang dumi kasi usually nasa ilalim yun eh. Pag nagsalin sila, hahalo yun. Pag sumabay ka ng karga, kasamay na rin sa'yo yun. Yung dumi. Isa pa, when filling up, best wag yung high speed. Kasi tayo usually gusto natin tapos kaagad eh. Diba? Wag high speed. Kasi yung high speed kasi, nagkakaroon siya ng bubbles. Pero hindi naman sa lahat. Pero napansin ko kasi, lalo na yung mga small players, hindi naman lahat ng small players, napansin ko mabula masyado. So minsan, parang soft drinks lang yan eh, di ba? Salin ka ng Coke. Di ba? Kita mo, uy, buno na. Hinto mo. Gaganon lang pala yung nailagay mo. Same with sa gasolina. Pag marami siya, pag salin mo, mabilis ang pagkakasalin mo, bubula. Bubula. Di ba? So, imbis na ma-maximize mo sana yung dami talaga, nagkukulang kasi puro bula lang na yung nailagay. And lastly, every time na magpapakarga tayo ng gasolina, napaka-importante nito, huwag mo kakalimutan to. Turn off your engine and do not use your cell phones. Okay? Ang dami ng instances na naka-start ang makina, lumiyab yung sasakyan, gumagamit ng telepono, lumiyab din yung sasakyan. At syempre, huwag tayo magsisigarilyo. Bray, meron akong sikreto para sa'yo lang. Sa ating dalawa lang. Ano po yun? Bubulong ko lang ha, para walang makarinig. Kasi sikreto to ng mga petroleum companies. Sige, ano po ba yun? Alam mo ba, denser, ang fuel natin pagka malamig ang panahon o pag umaga o kaya pag gabi. Pagka mainit naman ang panahon, ang fuel naman natin is nag-e-expand. Kaya Sir Bray ha, magpapakarga ka lagi sa umaga lang at saka sa gabi lang. Huwag mainit ang panahon. Ang laki ng savings niyan. Believe me, subukan mo, Sir Bray. At huwag kang maingay, sa ating dalawa lang yan ha. Huwag mo sasabihin sa kanila. Sige, sa atin lang po yun. Sa atin lang yan ha. Di nyo po narinig mga kamanibela. Okay. Sir Glenn, ang dami kong natutunan sa inyo ha. Pagdating sa gas. Salamat. At yung sekreto nyong pangmalakasan. Sikreto natin yan. Sa ating dalawa lang yan ha. Oo. At sa mga kamanibela natin, baka may kilala kayo na baka magkamali sa paggamit o ginagamit nilang gasolina sa sasakyan, i-share nyo na itong video sa kanila para iwas gastos at abala. Abangan nyo naman ang next letter ng Glow Bagets, ang E for Engine. Kaya mag-subscribe at follow na kayo sa ating official Manibela TV accounts. For more tips and practical advice,
Subscribe and follow na kayo sa ating official Manibela Facebook at YouTube accounts at matuto dito sa Manibela.